Bahay na naman. Tatlo po talaga. Baka puro arte lang ang mga yan. Baka mamaya puro tanong matabayan lang sila sa atin. Mahihirapan na naman tayo dito. Sa aming pinakahihintay na umaga, hindi namin inakalang makakapasok kami bilang intern sa Shopspare. Ang dating aming pinapangarap na kumpanya, ngayon ay isa na kami sa mga manggagawa dito. Nak, tandaan mo, hindi lang trabaho ang mahalaga, kundi ang tamang pag-uugali at prinsipyo mo sa buhay. Ang bawat hakbang ay nakaka-apekto sa iyong kapwa at sa iyong kinabukasan. Sige, maalis na ako. Sige. Siguraduhin mong hindi mo lang iniisip ang sarili mong tagumpay. Bantayan mo rin ang mga nangyayari sa paligid mo. Hindi mo kailangang sumang-ayon sa mali, matuto kang manindigan kung kinakailangan. Good morning, interns. I am Margaret Mananda, the HR manager of Shopspare. You guys made a wise decision by applying here to have nice social media that our employees here are hardworking and dedicated. Here at Shopspare, we promote a positive workplace where there is no toxicity or negativity. We respect everyone, no matter what their position or gender. Every employee has the right to speak up and share their thoughts. If you ever need help, HR is always here to listen and support you. Ito po talaga ang dream company namin at ipapalarin naman sa isang regular na employees dito at alam namin itong katalan. As what I said kanina, you guys made a wise choice. Marami kayong opportunities and knowledge na magkuha sa kumpanya nito. Now, I would like to introduce you to our workmates. They are our new interns who are joining us here at Shopspare. Let's give them a warm welcome. Magandang umaga po. Ako po si Jane Manila at ikinagagalak ko pong maging barangay ng Shopspare. Nais kong matuto at maranasan ang tunay na trabaho at proseso ng isang kumpanya. I hope we'll get along well and work together smoothly. Magandang umaga po. Ako si Alea. Gusto kong mag-develop ang skills ko at makatulong sa abot ng aking mga kaya. Sana marami akong matutunan dito at maging maganda ang working experience pagkasama. Today, ako si Angeline Campania. Thank you sa opportunity na to. Excited ako makatrabaho kayong lahat at matuto ng marami. Gagawin ko ang best ko para maging productive at magkaroon ng growth sa internship na to. So, bahay na naman. Tatlo po talaga. Mahihirapan na naman tayo dito. Dapat, mga lalaki ang kinukuha para mas mabilis ang trabaho. Tama. Baka puro arte lang ang mga yan. Tapos kahit kung mag-a-adjust, sigurado reklamo dito, reklamo doon. Ang babata pa nila, sigurado wala pa nga lang sa trabaho. Baka mamaya puro tanong matabayan lang sila sa atin. Oo pre, halata ng mga bagang salta. Hindi ba nga siguro marunong ng basics tapos tayo pa magtuturo? Sayang oras natin. Mas okay sana kung may experience na yung hindi na kailangan alalayan. Alright, now that the introductions are done, it's time to get work. Siya, si Ariel, isa rin intern kagaya ninyo. Ang napagkasunduan natin sa kontrata ay 800 per day ay mababawasan ng 300 dahil sa changes sa kumpanya. Ayaw ko makarinig ng kahit anong reklamo dahil dito. Okay ka ba? Anong ginawa niya sa'yo? Tumawag tayo ng pulis.
Manila? Bakit ayaw mong tumawag ng pulis? Nangangailangan ako ng pera. Tinitiis ko na lamang ito para may pambili ng maintenance sa aking ama. Hindi dapat palapasin ang kanilang mga ginagawa. Mag-iisang buwan na kami rito at ramdam na namin ang hindi ka nais-nais sa loob ng kumpanya. Ito ang kumpanyang pinangarap namin noon. Ngunit parang nasayang na lamang ang lahat ng ito. Noong sa hiring process, sinabi ng HR na maraming opportunities at kaalaman ang makukuha namin dito. Ngunit sa aktual na sitwasyon, taliwas ito sa aming nararanasan. Ang kanilang mga ginagawa ay puno ng unethical practices na sumasalungat sa kahalagaan ng Code of Ethics and Right Conduct. Kahit ang mga manager ay hindi sumusunod sa mga patakaran at protocol at hindi nilang iginagalang ang kanilang mga empleyado. Hindi ito ang inaasahan naming kultura sa isang kumpanyang nagsasabing pinahahalagahan nila ang kanilang mga tao. Angel, maaari mo bang sabihin sa amin kung ano pa ang kanilang ginawa sa iyo? Hihingi tayo ng tulong sa mga dating kasamahan mong intern para mas marami tayong makalap na impormasyon. Bukod sa paghaharas nila, hindi magbibigay ng tamang sahod at mga diskriminasyon. Lagi nilang ginagaya ang mga advertisement marketing strategy at mga serbisyo ng iba pang mga e-commerce company, lalo na sa mga kompetensya nilang kumpanya sa GrabEat. Narinig ko at nakunan ko rin ng voice record habang pinatanungan nila ang kanilang gagawing fake advertisement para mapaniwala ng mga buyers at may babayaran silang mga tao upang magsagawa ng mga negative comments para masiraan ng ibang e-commerce company. Ito ang ating gagawin. Sa loob ng 2 linggo, mag-iipon tayo ng mga ebidensya upang mapatunayan ang kanilang mga ginagawa sa pulis at sa CEO ng kumpanyang ito. Palaging sinasabi ng aking ama na bantayan ang nangyayari sa paligid at hindi kailangan sumang-ayon sa mali. Dapat tayong matuto at manindigan kung kinakailangan. Kaya hindi natin ito pwedeng palagpasin. Kailangan natin gawin kung ano ang nakakabuti sa lahat. Nangihingi ng recommendation ang top management kung sino ang karapat-dapat for promotion, kung sino ang magiging head ng sales and marketing. Manager, huwag mong sabihin si Mrs. De La Fuente o yung matandang si Mr. Reyes. Manager, kakaunti na lang ang babaeng kayang gampanan ang ganyang posisyon at 40 years old na si Mr. Reyes. Sa palagay ko, hindi na siya karapat-dapat sa posisyon dahil marami pang mas bata. Sir, hindi rin pwede yung bakla kahit maayos sa kanyang performance. Sa palagay ko, hindi siya nararapat bigyan ng malaking posisyon dahil sa hindi siya karespeto. Si Mr. Santiago na lang siguro. Bata pa, lalaki at tsak na may mapapala tayo roon. Lalo na't politiko ang ama niya. Okay team, alam nating mas malakas ang GrabEat. The plan is, kopyahin pero i-level up o mas pagandahin. Yung ads nila boss, basic lang text, stock images at walang impact. Kunin natin format nila pero gawing mas engaging, mas aesthetic. Dagdagan natin ng high quality videos, catchy jingles at interactive elements. Tama, yung promotion nila madalas buy one get one lang. E di gawin nating buy one get two, pero limited time lang para makuha natin ang mga customers nila. Diba? Pwede rin tayo magdagdag ng Mr. Discounts para mas exciting. Basically, parang we're not just copying, we're stealing their spotlight. Dapat, pag lumabas ang campaign natin, parang sila mismo ang nanggaya.
ShopSpear, ginisa sa mga aligasyon ng pilferage, diskriminasyon at sexual harassment. Isang matinding iskandalo ang yumanig sa e-commerce company na ShopSpear matapos isiwalat ang mga aligasyon ng pilferage laban sa karibal nitong kumpanya, diskriminasyon sa mga manggagawa at seryosong kaso ng sexual harassment. Ayon sa investigasyon, ilang empleyado ng ShopSpear ang umunoy nagnakaw ng mahahalagang datos at produkto ng kanilang kalabang kumpanya upang makalamang sa kumpanya ng grabe. Bukod dito, lumutang din ang mga reklamo ng diskriminasyon sa hanay ng mga manggagawa kung saan mas binigyan umano ng pabor ang ilang grupo habang pinapahirapan ang iba. Pinakamatindi sa akusasyon ang kaso ni Gerald Pancho, isang manager ng kumpanya na umunoy ng abuso ng maraming intern sa loob ng kumpanya. Bagamat may kaalaman ang ibang empleyado tungkol sa mga insidente, mas pinili nilang manahimik kaysa ipagtanggol ang mga biktima. Sa gitna ng iskandalo, tiniyak ng top management ng ShopSpear sa pangunguna ng CEO na si Grace Razon na ginawa nila ang lahat upang maresolba ang mga isyu at mapanagot ang mga may sala.